Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng malaking pamilya ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya'y mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sa simula pa'y iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan, sa isang kapatagan sa Sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, ngayoy magtayo tayo ng isang lunsod na may toreng abot sa langit upang matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak. Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lunsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa sila lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti, puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang wag silang magkaunawaan. At pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos.
Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula. Walang nalilingid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maligayang pagdating muli sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon ay Biyernes, araw nating mga deboto, araw ni Jesus Nazareno. Kaya lahat nga ng mga nagmamahal at umaasa kay Jesus Nazareno, pumalakpak ng malakas. Sa Ebanghelyo natin ngayong araw, narinig natin
ang balangkas at pamantayan ng pagiging disipulo at alagad ni Jesus. Sino ba ang mga itinuturing na disipulo ni Jesus? Sabi ni Jesus, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang krus at sumunod sa akin. Tatlong batayan, tatlong pamamaraan ng pagsunod kay Jesus. Una, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Kabaligtaran ito ng narinig natin sa unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sabi sa unang pagbasa, noon ang angkan na itinaguyod ni Noe ay meron lamang iisang wika. At dahil gusto nilang maging tanyag, maging kilala, at maabot ang kalangitan, anong ginawa nila? Nagtayo sila ng isang lungsod at doon sa lungsod na iyon, nagtayo sila ng isang mataas at matayog na tore. Tinawag nila itong Tore ng Babel. At nang makita yun ng Panginoon, dahil hindi malinaw ang pundasyon at dahilan, bakit sila nagtatag ng lungsod na tore? Anong ginawa ng Panginoon? Nilipat sila sa iba't ibang nayon. Iniba ang kanya-kanya nilang wika at natigil ang pagpapatayo ng toreng lungsod. Dahil ang nais lamang nila ay maging tanyag at maabot ang langit sa gana nilang sarili. Kaya pinatigil ng Diyos ang pagpapatayo sa toring yaon at tila pinabagsak. Ibig sabihin, lahat ng mga nagnanais maging tanyag, lahat ng mga nagnanais marating ang langit na sa ganang sarili lamang nila, babagsak. Dahil hindi malinaw at matatag ang pundasyon. Sarili lamang ang iniisip at pinakikinggan at hindi iniisip kung ano ba ang kalooban ng Diyos. Pero sa pagdating ni Jesus Nazareno, sa pagkakatawang tao ng Diyos kay Jesus Nazareno, ipinakita ng Diyos na tanging sa pagpapakababa at pagtalikod sa sarili lamang ang natatanging paraan para makapasok sa langit. Kaya nga kung pagmamasdan natin si Jesus Nazareno, nakita natin ang Diyos na totoo at taong totoo na hinubad ang pagka-Diyos at namuhay katulad ng sa atin liban sa kasalanan. Sabi ni San Pablo sa kanyang mga sulat, hinubad ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos, niyakap ang lahat-lahat sa atin, liban sa kasalanan. At yan ang imahe na nakikita natin lagi kay Jesus Nazareno, ang Diyos na nagpakababa at tumalikod sa kanyang sarili, ang Diyos na nakibagay sa tao
kakulay ng tao, tigmak ng dugo, tigmak ng hirap. Ang Diyos na tangan-tangan at bitbit ang krus. Kaya simula noon, ang krus ay hindi natanda ng paghihirap. Ang krus hindi natanda ng pagpaparusa sa mga kriminal. Dahil sa pagbitbit ni Jesus Nazareno ng krus, ang krus ay naging buhay na tanda magpakailanman ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. The cross is the ultimate expression of the Father's love to humanity and the ultimate expression of Jesus' love and obedience to the Father. Ang krus ay ang magiging buhay na tanda at magpasawalang hanggan na ala-ala ng Diyos ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga kapag maririnig nyo ang krus, hindi lamang yan patungkol sa paghihirap. Hindi lamang yan tungkol sa pamilya ninyo. Hindi lamang yan tungkol sa mga asawa ninyo o sa mga tinutukoy niyong krus ng buhay. Pero ang krus ay ala-ala at tanda lagi ng pagmamahal ng Diyos. Kaya tama ang sinabi ni San Juan Pablo Ikalawa, Pope John Paul II, naroroon lagi ang Diyos kung saan tayo mas nahihirapan. Hindi naman hangad ng Diyos na pahirapan ang tao. Hindi naman nagiging mas malapit ang Diyos sa tao kapag nahihirapan na ito. Pero paraan yon para matuklasan natin at makita natin kung ano ba ang kalooban ng Diyos. Kaya nga dagdag pa ni Jesus sa Ebanghelyo, huwag kayong matatakot mawalan. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ay siyang magkakamit niyon. To lose something is to gain something. To lose is to gain. Kaya nga paalaala ni Jesus Nazareno, huwag mangangamba at huwag matatakot na maubusan at mawalan. Dahil ang mga taong mapagbigay, ang mga taong marunong lumimot sa sarili para lang makapagbigay buhay sa iba, ay tatanggap at pupuspusin ni Jesus Nazareno ng siksik, liglig, at apaw-apaw na biyaya. Kaya nga sa totoo lang, ang mga taong madadamot, laging nawawalan, laging kinakapos, dahil sarili lang ang iniisip nila. Pero ang taong laging mapagbigay, hindi iniisip kung babalik pa ang ibinigay, madalas at higit pa, tinatanggap niya ang mga bagay na
hindi niya inaasahan. Kaya nga ang paalaala ni Jesus Nazareno sa atin ngayon, wag na wag kang matatakot mawalan. Wag na wag kang matatakot na maubusan dahil sa kawalan mo, pupunan ni Jesus Nazareno yaan ng walang hanggang biyaya. Dahil nakikita mo na hindi ka na umaasa sa sarili mong gana at galing. Bagkus umaasa ka na lagi sa galing, kakayahan, at kapangyarihan ni Jesus Nazareno. Alam niyo ho, kagabi, bago ako bumalik dito sa Quiapo, nakatutuwang marinig ang kwento ng isang deboto. Isa ho siyang driver. Driver. Nag-promote, no? In-drive, no? Driver. Nagulat siya, taga-Quiapo ho kayo. Alam niyo, Father, deboto ho ako ng Quiapo. Tinanong ko siya, ano ba ang dahilan? Bakit ganun na lamang ang pagdedebosyon ng isang deboto? Sino ba at ano ba ang kwento ng isang deboto? Alam nyo, nahiya ako sa sarili ko nang marinig ko ang sagot niya. Sabi niya, Father, alam nyo ho, Biyernes ho, nandyan ho kami sa Quiapo. Nagdadasal ho kami, pero hindi naman ho namin tiyak kung sasagutin naman agad-agad ng Diyos ang panalangin namin. Kasi malinaw ho sa akin, Father, na ang panalangin kalakip dapat ng paggawa. Hindi lang ho ako basta umaasa, pero ho nagsusumikap din po ako na paano makamit ang panalangin na hinihingi ko. Pero nagtitiwalo ako sa pagkatapos ng gabi, wala naman ako dito, wala naman akong magagawa kung hindi dahil kay Jesus Nazareno. Dahil si Jesus Nazareno lamang ang nagbibigay saysay, ang nagbibigay buhay sa mga malulungkot na buhay ng tao. Kaya nga walang kulay ang buhay natin kung wala riyaan si Jesus Nazareno. Tanging si Jesus Nazareno lamang ang makapagbibigay saysay at kahulugan sa kadiliman ng ating buhay. Yan ang isang disipulo, deboto at sumusunod kay Jesus Nazareno. Laging nililimot ang sarili para makapagbigay buhay sa iba. Binubuhat ang kanyang krus kahit mabigat, kahit walang katiyakan, kahit hindi alam kung hanggang kailan. At sa huli, pagkatapos ng araw, susunod lagi kay Jesus. Tayo ho ba? Mako-consider ba natin ang sarili natin bilang totoong deboto at alagad at disipulo ni Jesus Nazareno? Kaya ba nating tularan si Jesus na tumatalikod sa sarili, hindi nagnanais maging tanyag? Kaya ba nating tularan si Jesus Nazareno na niyakap ang krus, tanda ng pagmamahal? Kaya ba nating talikuran ang sarili natin, alang-alang sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa? Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos,
ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na atin tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemane, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan ng Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisan ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, na sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inaalay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa natatanging paraan, idalangin natin ang kalusugan ng ating mahal na Santo Papa Francisco. Lingapin at samahan nawa siya ng mahal na poong Jesus Nazareno sa mga sandali ng kanyang karamdaman. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso. Yadyaan po kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kaming yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Ang
Para po sa lahat ng may lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari ninyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito hanggang February 28 at ipinakikiusap na bago dalhin ay alisin na po ang ribbon, wires at mga istampita nito. Ito po ay susunugin sa darating na March 4, 2025 bago po ang Miyerkules ng Abo sa March 5, 2025. Pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat, darasalin po natin ang panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Pinapanalangin namin ang mga pangangailangan
nangangailangan ng iyong tulong. Ipinauubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo po sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po sa ating lahat. Inaanyayahan namin kayo